Luke chapter 2, magkaroon tayo ng salitang pagbabasa hanggang marating natin yung verse number 14. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Okay, verse number 1, and it came to pass, Luke chapter 2, verse number 1, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. It all went to tax everyone into his own city. To be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with child. And so it was that should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, okay, diretso lang natin sa verse number 15. Kasi maganda to. Everybody read, sabay-sabay tayo. And it came to pass, as the angels were gone away from them into the heaven, the shepherds said one to another, Let us now go to even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Nung narinig ng mga shepherds, yung mga pastol, na nag-announce yung mga angels na ipapanganak ang tagapagligtas. Anong sabi nila? After they heard the angels, the announcement of the angels, anong sabi ng mga shepherds? Let us go, or let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. So yan ang pag-uusapan natin. Amen? Sabi ng mga shepherds, let us go. Let us now go even unto Bethlehem. So it's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Amen? Okay, tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita na amin po maririnig, that would give us direction and remind us, oh God, what is Christmas all about. And it's really Christmas time, oh God. Ano yung dapat naming pahalagahan every time na dumating po ang Christmas? Ano ang dapat naming sentro ng aming atensyon, ng aming puso, ng aming isip, ng aming mga gawain, Panginoon, pag dumating yung mga ganitong klaseng season? But for us, as your people, oh God, sa amin po ay every day must be Christmas. But tonight, please remind us, oh God, kung ano ang mga bagay na dapat po naming bigyan ng halaga, bigyan ng atensyon, bigyan ng importansya, Panginoon.
when Christmas is coming, O God. Give us wisdom and forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Sige po, hindi na kayo mo po. Now let me give you the background of the book na binasa natin para maunawaan natin lalo itong aklat na binasa natin. Now, last Sunday ay sinabi ko sa inyo na si Matthew, Mark, Luke, and John, na kung tawagin natin sa New Testament, ay the four Gospels. Nakikinig tayo? The four Gospels. Bakit tinatawag natin na Gospel? Yung Matthew, Mark, Luke, John. Because these three books, the first books of the New Testaments, the first four books of the New Testament, ay meron silang presentation patungkol sa Panginoong Jesucristo. But they have four views. There is a four views of presentation of the Lord Jesus Christ by these four people. Bagamat pare-parehas yung present nila na persona, Panginoong Jesucristo, pero meron silang four views na nakita sa Panginoong Jesucristo. Just like Luke. Si Luke, present niya ang Panginoong Jesucristo as a perfect man. Present niya ang Panginoong Jesucristo not only Savior, God, but in-emphasize niya dito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. But when Christ, when he was in a human being, though he became a physical or became in a flesh, in a human being, but he is still sinless and a perfect man. Hindi katulad natin. Nagkakaunawan tayo? So siya po, bagamat siya po ay nagkatawang tao, pero wala siyang bahid ng kasalanan. Still, Jesus is perfect. Christ Luke present Christ as a perfect human and Savior. And Luke, according to Colossians chapter 4 in verse number 14, he was a Greek. Ibig sabihin, he is a Gentile like us. He is not a Jew, but he is a Gentile Christian. He is only known Gentile author in the New Testament. Luke was a close friend and companion of Apostle Paul. He also wrote the book of Acts together. Siya rin po ang nagsulat sa tinatawag na book of Acts. At makita nyo, in chapter number 1, may nabanggit po sa dyan, in-address po niya sa tinawag niyang Theophilus. Diba? Naalala niyo yung sinabi niya dyan? Sa chapter 1, verse number 3. Sabi niya dyan, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Anong ibig sabihin ng Theophilus? One who loves God. One who loves God. At ang maganda mga kapatid, hindi lamang niya in-address kay Theophilus, but he also addressed to all people of God who loves God. Nakuha niyo mga kapatid? Mahal niyo ba ang Panginoon? Nagmamahal ba kayo sa Diyos? So kasama tayo dito. Amen? Kasama tayo dito. Now, in chapter number 2 na binasa natin, makikita natin dito, in verse number 4, sabi ng Biblia, and Joseph also went up from Galilee, out of the city of
Nazareth. Si Joseph at saka si Mary, hindi po sila taga Bethlehem. Sila po ay taga Nazareth. Pero sabi ng Bible dito, Joseph went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of a city of David. Ang Galilee, ito po ay lugar ng mga mahihirap na Hudyo. Ang Judea, ito po ay lugar ng mga mayayamang Hudyo. Kaya makita nyo, itong sila Peter, ay dito sila galing sa Galilee. Sila po ay mangingisda. So sabi ng Bible dito, sila Joseph ay pumunta po sila doon sa Bethlehem. Sabi ng Bible, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. So, nung sila'y pumunta doon, ay manganganak na itong si Mary. Oo, last Sunday kung nakikinig kayo, bago magsama itong si Mary at saka si Joseph and Mary, ay nagdadalang tao na po si Mary by the Holy Ghost. Amen? Last Sunday sa Sunday School, tinalakay po natin patungkol sa virgin birth of Mary, of the Lord Jesus Christ. Amen? Yung virgin birth ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang kapanganakan na siya talaga ay pure. Ganon din po si Mary. Doon kasi sinasabing walang kasalanan si Mary. Ang ibig sabihin ng virgin ay hindi pa siya nakakasumpong ng lalaki before sila magsama ni Mary, ay ni Joseph. Amen. Then sabi ng Biblia, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes. At nanganak na po siya. And at sabi ng Biblia dito, and laid him in a manger. At dinala po niya doon sa sabsaban. Bakit po sa sabsaban siya nanganak? Sapagkat wala pong nagbukas sa kanila. Alam mo yan, ano? Yung Diyos na tagapagligtas ayaw buksan ng tao. Kaya mga kapatid, ang napakagandang spiritual application ay pinakamaganda pagbuksan natin ang Diyos sa buhay natin. So sabi ng Biblia, tumuloy sila sa isang manger because there was no room for them in the inn. There was no room for them in the inn. Akala mo, manganganak yung tao, kapatid. Pero sa kakakatok nila, sa mga tao na inaasahan nila, pagbuksan sila, pero ni isa, walang nagbukas sa kanila. Oh. Mabuti na lamang ay meron silang nakitang manger. Amen? Mabuti na lang merong mga hayop doon. Merong manger doon na ang nandoon ay mga hayop, at doon na lang tumuloy itong si Joseph at saka si Mary. So that's the Bible. Amen? At on the other hand, makikita natin dito, sa kabila naman na grupo ay merong mga shepherds. May mga shepherds doon na nagpapastol ng kanilang mga flock. Mga flocks by night, sabi ng Biblia, gabi. At pinuntahan po sila ng mga angel, the angel of the Lord. Sabi ng Biblia, Bible in verse number 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. So lumiwanag, mga kapatid,
may nagbigay ng liwanag, nagliwanag because pinuntaan sila mismo ng mga angel, the angel of the Lord, itong mga shepherds na ito. At ang sabi ng Biblia, I bring, fear not, sabi ng mga angel sa kanila, for behold, I bring you good tidings. I bring you good tidings of great joy. Sabi ng mga angel, o sabi ng angel. Anong ibig sabihin yung good? Anong dadalhin ng angel sa kanila? Good tidings. Amen. Good tidings of great joy. Anong ibig sabihin yan? To announce good news. Ano yung good news? The birth of the Lord Jesus Christ. Amen. The good news of good tidings of great joy. Kaya makita niyo mga kapatid, Christmas is all about the good news. Christmas is all about the gospel. Bagamat hindi pa napapako si Kristo mga kapatid, but papunta doon ang ipinanganak sa pagkakataong ito. Amen. That's why kapatid, Christmas is all about great joy. Amen. Kaya pag sinabi natin Christmas, pag-celebrate ng kapanganakan ni Kristo, at pag ating isa-celebrate ang kapanganakan ni Kristo, it must be a great joy to everyone who celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. Hindi dapat tayo malungkot, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo nung linggo, kinakailangan para hindi malungkot ang Christmas natin, i-celebrate natin ayon sa wisdom ng Diyos ang celebrant, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga pinakamaganda mga kapatid, let us always base on the Bible how we celebrate the Savior. Amen? Kinakailangan i-check natin sa Bible kasi ang ganda nito, sabi ng Biblia, for unto you is born this day the city of David. Sino yung ipapanganak? A Savior. Sino yun? Which is Christ the Lord. Amen? Sino yung ipanak? Kaya huwag niyong kakalimutan mga kapatid. It's Christmas time. Amen? When we say Christmas time, it's all about the Savior. Amen? Pag sinabi natin Christmas time, it's all about good tidings of great joy. It's all about good news. Not bad news, but good news. Alam mo, bad news kasi hindi ako sinagot eh. Alam mo, bad news kasi hindi ako nakatanggap ng inaasahan kong regalo. It's all about material things. No. When Christmas time comes, mga kapatid, it's all about the Savior. Amen? It's all about Christ the Lord. It's all about the Savior. Not you, not me. Amen? Kaya na huwag natin kakalimutan kasi kung magsa-celebrate kayo na Christmas na ang sentro ay ikaw, nagkakamali ka. Malulungkot ka lang. Amen? Magsa-celebrate ka ng Christmas at ang iniisip mo, yung lolo mo, yung lola mo, sininong mo, sininang mo, yung mga kamag-anak mo, ang sentro mo, nagkakamali ka, malulungkot ka lamang. But if we are going to celebrate, mga kapatid, Christmas, because it's Christmas time. When we say Christmas time, mga kapatid, it's all about the birth of the Savior. It's all about great joy. Amen. It's all about Christ the Lord. Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung kamag-anak mo, hindi kung sino-sino mga kapatid, hindi pera. Amen. It's all about Christ the Savior. Amen. And then tinan nyo mga kapatid, ang ganda nito. Ang sabi nila, sabi ng angel sa kanila, for unto you is born this day in the city of David a Savior. And then sabi ng Bible, a Savior, which is Christ the Lord. Amen? Which is Christ
the Lord. At then sabi ng Bible dito mga kapatid, and this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes. Ano ba yun? Ha? See? See? Ang ganda pag kumikilos dyan, mga aser eh. Oh. Anyways, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is the Lord. And this shall be a sign unto you. Sigurado to, wala na makikinig. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward God. Now, tinan nyo na may gang. Now, makinig kayo. Dito, sentro natin. Okay? Nakikinig ba kayo? Sentro natin dito, wag doon. Dito tayo. Okay? Wala kayong maintindihan. Wala doon ang mensahe. Nandito ang mensahe ng Diyos. Alright? Now, tinan nyo dito mga kapatid. Kasi talagang ang diablo alam niya eh. Pero mas magaling ang Diyos natin kung makikinig kayo. Sabi ng Bible dito, and this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Saan sila naroon mga kapatid? In a manger. Kung tawagin natin ay sabsaban. Nandun yung mga hayop. Hindi sila tinanggap ng tao, pero tinanggap sila ng hayop. It's worse, amen? Mabuti pa yung hayop tumanggap. Tumanggap kay Kristo, pero yung tao hindi tinanggap si Kristo. Na makinig kayo mga kapatid, sa panahon na ito, yamang may Biblia tayo. Ha? Pinamaganda, sikapin natin na ang ating pamilya, ang pangunahin natin, it must be the Lord. It's sad mga kapatid, pagka merong miyembro ng inyong pamilya, hindi kayo buo sa Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Nakita nyo dito, ang ibig ko sabihin mga kapatid ay, hindi kayo buo na tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang yung sinasabi ko na tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Pero mga kapatid, pinakamaganda, pinakamahalaga talaga, yung alam natin na yung pamilya natin ay ramdam natin na ang pinakasentro ay walang iba kundi si Kristo. Yan ang sinasabi ko. Naunawan niyo mga kapatid. Hindi hiwa-hiwalay. Kaya nga pinakamaganda lagi sabi ko sa inyo, every services, nandito kayo ng linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday, pinakamaganda, yung pamilya nyo, buo kayo dito sa Panginoon. Dito kayo sa bahay-sambahan ng Diyos. And then, tinan nyo dito, ano sabi ng Bible? And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God. Tinan nyo Christmas time, when Christmas time comes, it's all about praising God. Hindi inuman. Naintindihan? When I say praising God, yung kinikilala si Kristo na siya ang Diyos. Amen. Pinupuri si Kristo, itinataas si Kristo. Yan ang ibig sabihin ng praising God. And saying, glory to God in the highest, and on earth, peace.
Di ba mga kapatid, napakaganda? Sino ang nagbibigay ng peace sa tahanan? It must be Christ. No Christ, no peace. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit may bagong sasakyan kayo, kahit pinakamaganda, marami kang pera sa Christmas na ito, kahit marami kang pera sa Christmas na ito, kahit may bagong sasakyan ka sa Christmas na ito, pag wala si Kristo, no peace. Because Christ is peace. Amen. Siya yung peace na tinutukoy dito. And goodwill toward men. Goodwill. Magandang kalooban. Mabuting kalooban. Kaya nga, tinan niyo mga kapatid, ano ang nagbibigay ng magandang gawain, magandang kalooban, nagbibigay ng peace sa tahanan? It must be the Lord. It must be the Savior. Amen. Not your money. Oh, just want to remind you mga kapatid, not your money, hindi yung pera mo. Kaya hindi pera ang hanapin mo ngayon. Pakinggan nyo na maigi. Yung pera mo na inaakala mo, yan ang magbibigay ng peace sa'yo. No, hindi totoo. Pag hindi ka wise, kung wala kang wisdom ng Diyos, saan ka dadalhin ng pera mo? Pag wala kang wisdom ng Diyos, dadalhin ka palayo kay Kristo. Makita-kita mo mga kapatid, dumaan yung Christmas, wala kang tithes. Dumaan yung Christmas, wala kang offering. Dumaan yung Christmas, saan ka dinala ng pera mo? Dinala ka sa lakwatsahan. Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Dinala ka sa lakwatsahan. Hindi ka dinala sa spiritual, kundi dinala ka sa kakarnalan. That is your money without Christ. Believe me mga kapatid, hindi ako nagsasalita dito sa inyo ng tsambahan. Ha? Kaya maganda yung sinasabi ni Nanay Alisa na nakaraan gagamitin ko yung pera ko sa Panginoon. That's it. Tignan nyo kapatid hindi mo gamitin sa Panginoon yung pera mo, mauubos din yan. Saan dadalhin ni Satanas yung pera mo? Waste. Sa basurahan. Kaya makita mo, nung narinig nila itong mga shepherds na ito mga kapatid, yung announcement ng angel, ang sabi na Biblia, and it came to pass as the angels, yung announcement ng mga angels, were gone away from them into heaven. Kalain mo yan? Bumaba yung mga anghel, pinuntahan yung mga shepherds, at nag-announce sa kanila patungkol sa kapanganakan ni Kristo. Then after hearing the shepherds, the announcement of the angels, anong napagkasunduan nila? Ito na kayo, makinig kayo na maigi. Anong napagkasunduan nila? The shepherds said one to another. Makinig, amen. Kunin natin yung mensahe dito. Saan sila nagkasundo-sundo? Anong sabi nila? Let us. Come on. Basahin natin. Let us. Mahalaga yung salitang now. Hindi nila sinabi na, let us go even unto Bethlehem. Hindi. Let us now. Not tomorrow. Not next week. Pero sabi ng Biblia, let us now go even unto Bethlehem. Amen? And see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph, the babe, lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherd. But Mary kept all these things and pondered them in the heart. And the shepherds returned. Anong ginawa nila? Paggagaling nila kay Kristo. Return, glorifying and praising God for all the things
that they had heard and seen as it was told unto them. Na pakinggan nyo, nung pumunta sila doon, galing sila doon, hindi sila nalungkot. Wala silang natanggap na mensahe na kalungkutan, kundi puros kasiyahan ang tinanggap nila na mensahe mula kay Kristo. Come on. Brethren, it's Christmas time. It's all about the Savior. Amen. It's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Tingnan mo, nagkasundo sila. No? Sabi nila, alright, let us go to Bethlehem. Hindi sila nagkasundo-sundo na pumunta sa ibang lugar, pero nagkasundo-sundo sila na sila ay pupunta ng Bethlehem. Now my question is, why Bethlehem? Amen? Why Bethlehem? Anong ibig sabihin ng Bethlehem? Bethlehem is the house of bread. Alam nyo, ang Bethlehem, maliit lamang na lugar ito, mga kapatid. Maliit lamang na lugar ito. Ang Bethlehem, it's a very small town. Oh, a town 5 miles southwest of Jerusalem, 2,550 feet above sea level, in the hill country of Judea, on the main way to Lebanon, Hebron, and Egypt. In Jacob's time, it was called Ephrata. Ephrata, nung panahon ni Jacob. Nang ibig sabihin ng Ephrata means fruitful, and was a burial place of Rachel in the book of Genesis. Then, after the conquest of Canaan, it was called Bethlehem, Judah. It was also became known as the city of David. City of David. At itong lugar na ito, mga kapatid, ay yung nakapalibot sa lugar na ito ay doon nakatanim na napakaraming mga fig trees, mga vines, mga almonds and olives. Kaya napapalibutan ito ng mga shepherds. Yan. And it was a city of David kung tawagin nung araw. At makikita mo dito, 7 miles northwest of Nazareth, the home place of Joseph and Mary. So why Bethlehem? Why Bethlehem? Maliit lang na lugar na ito, hindi pinapansin. Itong lugar na ito, sa totoo lang, ito yung daanan ng mga travelers. Nakikinig kayo, mga kapatid? Daanan ng mga travelers ito. At pagdaan nila dito, usually, kaya makita nyo, may mga inn dito, may mga parang mga hintuan talaga ng mga travelers. Itong lugar na ito. Itong Bethlehem. Oh. So, humihinto sila doon, nag-overnight sila doon, nagpapahinga sila doon. At itong lugar na ito ay medyo mataas siya, tapos napapaligiran ito ng mga shepherds. Kaya makita nyo, yung sinasabi dito, marami mga shepherds dyan. Oh. So why, the question is why Bethlehem? Marami naman dong ibang lugar na malalaking lugar na pwedeng maging kapanganakan ng Panginoon Kristo. Because number 1, why Bethlehem? Because number 1, to teach us, kasama na tayo doon, mga kapatid, that the Old Testament is really the pure Word of God. Tingnan nyo dito sa Micah chapter 5, verse number 2. Old Testament pa lamang, nagsabi na dito, may prophecy na, nagprophesy na si Micah na dito ipapanganak ang Savior. Amen? In Micah chapter 5 verse number 2, sabi dito, but thou Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata. Anong ibig sabihin ng Ephrata? Oh, hindi kayo nakikinig. Anong ibig sabihin ng Ephrata? Fruitful. Amen?
fruitful. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be a little, maliit lang na lugar, among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. Sino yung tinutukoy dito mga kapatid? Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Modern Bethlehem is a village of less than 10,000 inhabitants. The slopes abound in fig vines, fig trees. Ayan, napapaligiran. Pero maliit lang ito mga kapatid. At sa lumang tipan pa lamang, Old Testament time pa lamang, ay meron ng propesya dyan na dyan ipapanganak ang ruler of the world. Ruler of Israel. Savior of the world. Amen. Kaya nga pag may sinabi ang Old Testament mga kapatid, patungkol kay Kristo, hindi po yan magsisinungaling. Amen. Hindi yan magsisinungaling. Kaya ibig sabihin, itong Biblia natin is perfect. Our Bible is perfect. Our Bible is accurate. Our Bible is not lying. Amen. Our Bible is the Word of God. Our Bible is the pure Word of God. Kaya pag may sinabi ang Panginoong Kristo, may sinabi ang Diyos, may sinabi ang Biblia from the Old Testament, mga kapatid, patungkol sa New Testament, sigurado yan, mangyayari yan. Amen. Kaya mga kapatid, ito ang nagpapahayag na totoo ang Biblia natin. Pure ang Bible natin. Amen? Ibig sabihin, totoo ang Bible natin. Hindi nagsisinungaling ang Bible natin. Hindi pa tayo nag-iisip mga kapatid, na bakit dyan pa ipanganak si Kristo? Di ba? At ang malungkot dito mga kapatid, hindi pa ipinanganak sa isang magandang tahanan, kundi ipinanganak pa kasama ang mga hayop. Na makinig kayo na maigi. Anumang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, huwag nating liliitin. Anumang bagay mga kapatid na pangako ng Diyos sa ating buhay, huwag nating tatratuhin na maliit. Tingnan niyo ito mga kapatid. Nung ang sabi ng Panginoon, diyan ipapanganak sa maliit lamang na lugar. Diyan ipapanganak ang Diyos. Diyan ipapanganak ang anak ng Diyos. Diyan ipapanganak ang Savior. Diyan ipapanganak ang tagapagligtas. Walang pumapansin mga kapatid, pero nagkatotoo. Amen. Kaya wag niyong liliitin yung Kristiyanong buhay niyo kahit walang pumapansin sa iyo. Nanuhan niyo ba yan? Maring hindi ka pinapansin ng kamag-anak mo, hindi ka pinapansin sa simbahan na pinupuntahan mo. Ano ba yung simbahan na pinupuntahan mo? Wednesday, gabi ka na umuwi. Linggo, maghapon ka dyan. At kung ano mang ginagawa niyo dyan, nililiit ito mga kapatid. Pero makinig kayo, this is big in the sight of God. Amen. This is big because our God is so big. My God is so big. Amen. Mga kapatid, walang dadaig sa Diyos natin. Maring hindi pinapansin ng Diyos na maraming tao. Hindi pinapansin ng mga kilalang tao ang buhay mo na tumanggap kay Kristo as your Lord and Savior. Hindi pinapansin na pumupunta ka sa lugar nito. Pero mga kapatid, sarapan ng Diyos, big ikaw. Amen. By the way, kapatid, tinan nyo ano sabi ng Bible. Thou hast little among the thousands. Amen? Maliit lang. Pero makinig kayo. There is no small things in the sight of God pagka ang Diyos ay nag-involve dyan. Nakikinig tayo mga kapatid? Walang maliit na bagay pagka ang Diyos nandyan. Na, tanong ko sa inyo mga kapatid, meron ka bang Kristo sa buhay mo? Na kung meron kang malinaw
na ebidensya na may Kristo ka sa buhay mo, huwag mong tratuhin na maliit yan. Because Jesus is the creator of the universe. Jesus is the King of kings. Jesus is the Lord of lords. Huwag nating tratuhin mga kapatid. Maaaring hindi kayo pinapansin sa school. Pero na nagsishare ka ng Bible, nagso-soul winning ka, sinishare mo Kristo, hindi yan sikat sa tao. Hindi yan sikat sa lipunan. Mag-share ka ng Bible sa loob ng jeep, kapatid. Hindi tatanggapin yan. Pero kapatid, hindi lang tinatrato na maliit yan. Walang kwenta pa yan. Pero sa Diyos, bigyang ginagawa mo. Come on, huwag niyo akong tulugan. Ha? Mas maganda dito kayo tumingin. Tumingin kayo dito. Hey! Tingin tayo dito. Alam nyo, tinuturuan tayo ng Diyos na pag may sinabi ng Diyos sa iba at maaring sa iyo, maliit, pero sa Kanya, hindi maliit yan. Mangyayari yan. Amen? Amen! So, ibig sabihin kapatid, maaring sa tingin natin, maliit lang yan. Pero pag ang Diyos ang nag-involve diyan, kapatid, huwag mong tratuin na maliit yan sapagkat malaki yan. Naintindihan natin? Walang maliit na bagay sa Diyos pagka ang Diyos nandiyan. Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo na, hanapin natin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Diyos natin makapangyarihan. Katulad ngayon, Christmas kapatid, alin ang mas makapangyarihan? Sino ang makapangyarihan? Ano ang makapangyarihan? Pera mo? Sino ang mas makapangyarihan? Kamag-anak mo? Dapat si Kristo. Makinig kayo na maigi. Nung ipinanganak si Kristo, napapaligiran ba siya ng mga hari? Hindi siya napaligiran ng mga hari. In fact, hindi siya ipinanganak sa sikat na hospital. Kundi anong nakapaligid sa kanya mga kapatid? Mga hayop. Mas maganda pa yung kapanganakan ni Erwin kaysa kay Kristo. At least si Erwin, pinanganak ka saan kayo pinanganak? Sa puno ng kawayan. Sa hospital. Pero si Kristo, saan siya ipinanganak? In a manger. Sa sabsaban. Nakikinig mga kapatid? Bakit? Walang gustong tumanggap. Bakit? Mga kapatid, hindi rin mayaman si Joseph. Kasi mga kapatid, hindi rin kilala si Joseph. Naanuhan niyo ba mga kapatid? Kilala ba si Joseph? Kilala ba si Mary? Hindi kilala. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, famous si Joseph. Hanggang ngayon mga kapatid, pinag-uusapan natin yung buhay ni Joseph, pinag-uusapan natin yung buhay ni Mary. Alam niyo kung bakit? Because Jesus was involved in the life of Joseph and Mary. Kaya ang sabi nila mga kapatid, alam niyo kung bakit? Tinan niyo tinan niyo kapatid, makinig kayo. Makinig kayo. Sino si Joseph? Mahirap lang. Sino si Mary? Mahirap lang. Pero nung si Kristo nag-involve sa kanilang buhay, kapatid, hindi sila naging mahirap. Alam niyo kung bakit? Nung ipinanganak si Kristo, may nagbigay sa kanila ng regalo. Ano yung mga binigay? What's the first one? Gold. Amen. At alam niyo ba kung saan ginamit yung gold? Ginamit yung ginto na niregalo sa kanila ng wise men, mga kapatid, sa kanilang pagpalaki kay Kristo. Matitikman kaya nila yung niregalo kay Kristo na ginto kung hindi nag-involve si Kristo sa buhay ni Joseph at saka si Mary?
Magkakaroon kaya sila ng ginto, mga kapatid? Kailanman hindi. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Sana nakukuha niyo itong mensahe, mga kapatid, ngayong gabi. Ha? Kasi most of the time, tayo, pag tumatagal tayo, nililiit-liit lang natin yung mag-soul winning. Nililiit-liit natin ibahagi si Kristo. Tingnan nyo nga yung mga shepherds, pagkatapos nila, pagkagaling nila, doon sa manger, ano sabi nila? Masayang-masaya sila. At sinabi rin nila kung anong nakita nila. Sinabi nila dito kung anong narinig nila, kung anong nakita nila, narinig nila mula sa mga angels, at nakita nila doon sa kapanganakan mismo ni Kristo, at ipinagsabi nila ito sa mga kasama nila, sa mga kamag-anak nila, sa mga loved ones nila, sa mga taga doon sa lugar sa kanila. Come on, amen. Kaya kapatid, huwag niyong liliitin yung pagiging Kristiyano niyo. Huwag niyong liliitin, mga kapatid, na tinanggap na natin si Jesus. Pag tinanggap na natin si Jesus as our Lord and personal Savior, ibig sabihin, that's the time that God is involved in your life. And that's the big thing in our lives. Kalahin mo yan? Sige nga. Saan nang galing yung pambuhay nila kay Kristo? Yung ginto. Hindi naman magbibigay lang ng 1 gram na ginto, ito mga wise men na ito. It might be 1 kilo. It might be 2 kilos or what? Kapatid, sasabihin ko sa inyo, sana makita niyo yung napakalaki na walang mas malaki sa Diyos natin. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, pagka Christmas, umaalis kayo sa simbahan. Mali. Na pangalawa, una, para ipahayag sa atin, why Bethlehem? Para ipahayag sa atin na ito ay salita ng Diyos. Naikinig kayo? Ha? Pangalawa, to indicate the nature of the Lord Jesus Christ. Why Bethlehem? Why Bethlehem? To indicate the nature of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Anong ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Do you remember Jesus Christ said, I am the bread of life? Come on, amen? John 6:33, for the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen? Sino yun? Jesus Christ. John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Amen. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth in me shall never thirst. Amen. Kaya pinakamaganda, mga kapatid, huwag nating itaboy si Kristo, but let's receive Jesus Christ, because Jesus is the bread of life. Amen. Jesus is the bread of life. At ang sabi niya dito, mga kapatid, I am the bread of life. John 6:51, I am the living bread. Living bread, not a dead bread, but Jesus is the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall never hunger. Amen. He shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang kapatid, makinig kayo na maigi. Jesus is the satisfaction of our lives. Amen? Wala nang ibang contentment. Wala nang ibang satisfaction ng ating buhay, kapatid, maliban kay Kristo. No Christ, no contentment. No Christ, no satisfaction of life. Amen.
Pag wala si Kristo sa buhay natin, kahit magkano ang pera mo sa bangko, wala kang satisfaction. Ha? Kung wala kang Kristo, kapatid, kahit matikman mo lahat, kahit nandudol lahat ng mga hapag sa table ninyo, hapagkainan ninyo, iba't ibang uri ng pagkain, kahit nandiyan lahat ng spaghetti, na kumpleto kayo sa Noche Buena na sinasabi ninyo. But if you don't have Christ, no satisfaction. Nagkakaunawan tayo mga kapatid. Kahit lahat, nandyan yung carbonara, nandyan yung lechon, nandyan yung lechon manok, lechon baka, lechon baboy, nandyan yung spaghetti, nandyan yung mga fried chicken, kapatid. But if you don't have Christ, still, you will hunger. Still, you will thirst. Amen. Pero pag may Kristo tayo mga kapatid, minsan, kahit wala kang pagkain dyan na masasarap, spaghetti lang yan, parang kontento ka na. Ha? Minsan nga, diningding lang nandiyan. Nagmumurmur ka. Bakit? Kasi diningding eh. Ha? Pero ako, kontento na ako dyan, diningding. Ha? Ayaw nila. Nalungkot. Nagkakaanuan ba tayo ngayong gabi mga kapatid? Maliit lang na lugar, pero tinawag na Bethlehem, at dyan ipapanganak ang Savior na kung tawagin, living bread. Amen, amen. Living bread, buhay na tinapay. Nang sabi ni Biblia, sino mang makasumpong, sabi ni Biblia, hindi yan magugutom, hindi yan mauuhaw. He is also the living water. Amen? Amen, mga kapatid. Kaya ngayong Christmas, kapatid, dapat tayong magpahayag ng kasiyahan meron kay Kristo. Tingnan nyo, ano sabi ng Bible diyan? I bring you good tidings of great joy. Amen? Amen. Anong meron? Good tidings of great joy. Anong meron? Peace. Anong meron? Goodwill toward God. Amen? Goodwill toward God. Kaya makita nyo mga shepherds, pagkatapos nila, mga kapatid, nasumpungan si Jesus Christ. Anong sabi ni Biblia? The shepherds return glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Amen? Oh, sasabihin ko sa inyo, kaya makinig kayo. Huwag kayong pupunta sa lugar na walang Kristo. Nakikinig, amen? Huwag kayong pupunta sa isang lugar na wala kayong narinig tungkol kay Kristo. Wala kayong tinanggap mula kay Kristo. Kundi pinakamaganda mga kapatid, our church is our Bethlehem. Amen? Sa panahon natin mga kapatid, let us go, it's Christmas time, let us go to Bethlehem. Anong pinaka-Bethlehem natin sa panahon natin kapatid? It's the house of God. Why the house of God? Sapagkat dito binabalangkas ang persona ng Panginoong Jesucristo, which tinawag siyang living bread. Amen. Huwag kayo pupunta sa ibang lugar, pupunta kayo, ipagpapalit nyo mga kapatid, ang mga reunion ninyo sa pananambahan, sa bahay-sambahan, maluloko lang kayo ng dyablo. Kaya, lalo na ngayon, makinig kayo, lalo na ngayon, makinig, napakaraming mga lugar para tayo ay imbitahan ni Satanas. Na hindi naman natin maririnig si Kristo doon. Na wala naman tayo tatanggapin na salita ng Diyos mula kay Kristo. Makinig kayo, no Jesus, no life. No Jesus, no satisfaction. No Jesus, no peace. No Jesus, no contentment. Look at the shepherds. After the angels announced the birth of Jesus Christ, anong sabi nila? Let us go to Bethlehem. Amen! Hindi yung, oy, Christmas na. Uwi na tayo sa probinsya. Naloko na. Ha? Tinan mo yung mga wise men, saan sila pumunta?
Jesus, kay Kristo. Bethlehem. Tingnan mo yung mga shepherds, saan sila pumunta? Bethlehem! Dapat ganun din tayo. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang pinaka-house of bread natin ay walang iba. Of course, si Jesus Christ and the church. Amen. Mag-ingat tayo. Kanino ko pa sinasabi pa ulit-ulit? Baka itong Christmas na ito, sa halip na magkaroon ka ng good tidings of great joy, magkaroon ka ng Savior, magkaroon ka ng peace, matutunan mong ipipraise ang Panginoon, i-glorify ang Panginoon, namatay lalo. Namatay tuloy. Nakikinig kayo? Kaya ang pinakamaganda, it's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Amen. It's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Don't allow Satan to invite you at dadaling ka sa isang lugar, kapatid, na wala dun ang Panginoong Kristo. Ha? Uy, pangit naman ta lugar na ito. Mas maganda dyan sa Janhay. Ano yung nila dyan? Christmas Village. Uy, mas maganda mamasyal na lang tayo sa Christmas Village. Ha? Nakakalungkot. They call it Christmas Village, but they don't have the Christmas message. Ha? You have a reunion, but you don't have the union in Christ. Naunawa natin, mga kapatid? O kahit anong tawagin yung family reunion yan, but if you don't union or united in Christ, wala pa rin kwenta yan. Kaya pinakamaganda, sa halip na, let's go to Manila, let us go to province, let us go to whatever, mga kapatid, na lugar yan. Pero pinakamaganda, sabihin natin, it's Christmas time, let us go to Bethlehem. Amen? Let us go to Bethlehem. Bakit? Doon sa Bethlehem, nandun si Kristo. Our Bethlehem must be this place. Wala mo lang nag-amen eh. Our Bethlehem must be this place. Amen? Ha? Kapatid, maaring, hindi kasi mas maganda doon sa Christmas Village eh. Ha? Nung ipinanganak si Kristo, saan siya ipinanganak? Magandang lugar ba? No. Walang maa-attract doon, hayop nandoon. Pero paano naging attractive yung lugar na yon? When Christ ay nandoon siya. Ha? Nakikinig tayo? It's Christmas time, brethren. Let us go to Bethlehem. Amen. It's Christmas time. Let us go to PMA Baptist Church. Amen. Bakit? Dito binabalangkas ang tagapagligtas. Dito binabalangkas, mga kapatid, ang Savior natin. Dito binabalangkas yung good news natin. Dito tayo binibigyan, kapatid, ng bread, living bread. Who is the living bread? Jesus Christ. I am the bread of life. I am the living bread. Amen. Sabi ni Kristo, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth in me shall never thirst. I like Joseph. I like Mary. Tingnan mo si Mary. Mahirap lang, walang pumapansin. Joseph, walang pumapansin. Maging sila mismo sa sarili nila, hindi sila makapaniwala. Sabi ni Mary, sa akin ipapanganak. Ha? Kasi bago yun, mga kapatid, kinausap siya ng angel. Personal. Hindi makapaniwala si Mary. Hindi makapaniwala si Joseph. Pero nangyari lahat. Bakit? Si Kristo ang nag-involve sa kanilang buhay. Brethren, it's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Amen? Let us go to Bethlehem. Nandito ang totoong kasiyahan. Nandito yung purong aklat
na pinopusay pa ni Micah, Prophet Micah. Kaya ngayon mga kapatid, huwag kayong pupunta sa ibang lugar na wala doon ang Panginoon Jesus. Ang Bethlehem natin ngayon is the house of God. Come on, amen? It's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Pinakamaganda, buo yung pamilya natin. Nakikinig tayo? Huwag tayong pumayag na tanggapin natin yung mga pain ng dyablo. Maraming pain ng dyablo ngayon. But let us use God's wisdom. Amen? Kaya ngayon, huwag tayong pumayag sa mga pain o mga alok ng dyablo. Kundi, ang pahayagan lang natin, pahintulutan natin yung invitation ng Word of God. Just like the shepherds. Amen? Ano yung invitation ng mga angels? Punta kayo sa Bethlehem. Ipapanganak ngayon ang tagapagligtas. Don't ever go to other place. But brethren, let us go to Bethlehem. Why? It's Christmas time. Tumayo tayo lahat. Let us go to altar and make a decision. Ngayong gabi, gumawa tayo ng malinaw na decision. Decision na sasabihin natin, I must go to Bethlehem. It's Christmas time, brethren. Let's make a decision not to go other places, but let us go to Bethlehem. Nung linggo, narinig nyo, ang celebration ng Christmas ay dapat may wisdom tayo ng Diyos. Ngayon, narinig nyo naman yung mensahe. Alam nyo, Christmas ngayon, but let us go to Bethlehem. Don't go to other places where Satan invites us to destroy Christ in your life. But we've heard a message tonight about it's Christmas time. Let us go to Bethlehem. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong gabi. Panginoon, I've done my part, I've done my best. Lain ko po, Panginoon, na isa lamang po ang tutugunin namin na invitation this Christmas. No other than the invitation of Thy Word, O God. It's Christmas time. We must go to Bethlehem. We must go to Bethlehem. Wala na pang ibang lugar. But it should be and it must be. Yung buong pamilya namin must go to Bethlehem. Pagbalaan niyo po yung mga anak, Panginoon, nawa nakita po, naunawaan po nila ang mensaheng ito na kanila pong nabinigay niyo po sa amin ngayon pong gabi, Panginoon. Bless niyo pong mensahe. Bless niyo po yung mga decisions na ginawa po nila.
Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright.